So madalas sa hindi, tinitignan po natin ang ating kabutihan ayon po sa isang magandang kinalabasan sa ating mga plano, sa ating mga hangarin. So pag when things are good, pag nakuha po natin ating mga kagustuhan, ito yung nagiging batayan natin para sabihin na maganda talaga ang kinalabasan ng isang pinaplano or ating pong mga bagay na minimithi. Hindi naman kinakailangan masama or mali ang mga bagay na ito. Maring dapat lang naman. Halimbawa, pag nagsumikap ka talaga, let's say pinagtiyagaan mo ang isang halaman, inalagaan mo siya, tapos yung halaman ay yumabong, namunga, namulaklak, di ba? Talagang magandang bagay yan. May mga bagay na talagang tayong iniingatan, inaalagaan po natin para magkaroon po na isang magandang bunga ito para sa ating pakinabang. Yun nga lang, sa isa pong makasalanan at korap na mundo, kahit ang kabutihan ay maaaring magdulot pa rin ng korupsyon sa atin. Maaaring ito magdulot po ito ng kasamaan pa rin para sa atin. Kanina pinag-uusapan po namin over fellowship ng mga kalalakihan kung paano kahit ang langis, ay let's say ang langis, ito ay mamina at ma-process ito sa ating bansa. Ang langis ay dapat ay maaring sa ating pakinabang ay maaring magdulot pa rin ng kapahamakan. Bakit? Kasi sa mga korap na opisyal, nagagamitin lamang nila yung langis na yan para sa kanilang sariling pakinabang. At hindi naman ito bago. Nangyari ito sa Venezuela, nangyari ito sa Nigeria, na kahit sila may langis na nakuha, dahil sa pagiging korap ng mga opisyal nila, nakasama pa rin sa kanila na namumuhay pa rin sa kahirapan. So wala talaga sa aning meron or wala tayo, di ba? Kahit ang Singapore nga, wala namang ganung natural resources kagaya natin. Pero nagawa po nila na maging maunlad. Dahil meron po silang disiplina, di ba? Meron silang selflessness, di ba? Kaya nila nakuha yung mga bagay ito. Kaya nga kahit tayo po ay may magandang bagay na nakukuha, dahil po sa ating pagiging korap ng ating mga puso, ito po ay maaaring magdulot pa rin ng kapahamakan. Sa isang banda naman po, sa biyaya ng ating Panginoon, kahit na yung mga bagay na tila ba'y hindi pabor sa atin, mga bagay na hindi po natin akalain na mangyari sa ating mga bagay na hindi talaga natin nais, ito po ay maaaring magdulot pa rin ng kabutihan sa atin dahil sa biyaya ng ating Panginoon. May mga bagay na hindi natin nakalain, pumalpak yung plano natin, or let's say nagkamali talaga tayo at hindi naging magandang outcome ng isang bagay. Pero kung na kay Kristo tayo, we can always repent. And even yung mga bagay na hindi pabor sa atin ay maaari pa rin magdulot ng kabutihan sa atin. So tayo po, mga kapatid, mga kaibigan, dapat lampasan natin ang ating tingin sa ating mga nararanasan ng sa araw-araw. Huwag tayong mag-rely lamang sa ating sariling palagay, sa ating karanasan o karanasan ng ibang mga tao. Tignan din po natin dapat ang lahat na ito sa liwanag po ng salita ng ating Panginoon. Diba na? Hindi pinagkakait sa atin yung salita ng Panginoon kahit ngayon. We will see the story kay Solomon. Kahit sa mga bagay na magandang nangyayari sa inyong mga buhay. Kung yan ay meron po kayo ngayon. Mga things that are good and are blessings from the Lord, dapat palagi i-evaluate natin ang ating mga puso. Dapat palagi tinitignan natin at nag-iingat tayo sa mga puso natin. Like what Tito Lam had said kanina, dapat ito ay maging sincero sa atin, maging totoo ito sa atin, as it dwells in our hearts. And we can see that if we are not living for the moment, if we are not living selfishly. Pag ito po ay umakyat na sa ulo natin, pag tayo po ay nakaramdam na ito po ay nagiging seguridad na po natin, something is wrong. Kung ito yung nagdi-define ng ating buhay, ito nagdi-dictate ng ating ginagawa sa araw-araw, something is definitely wrong. At hindi po dapat ganyan. Bilang mananampalataya, we should always go beyond what we see. Because we know that we are living for eternity. Hindi para sa temporal nating buhay. So pinamagatan ko po yung aking mensahe na when blessing may lead to undoing. Kapag ang pagpapala ay maaring humantong sa kapahamakan. So ang ating pong pagkuha ba ng ating mga ninanais sa buhay at yung mga bagay na ginagawa po natin at nagagawa po natin, ito po ba yung indicator na okay tayo? Does it automatically mean na okay tayo? Kasi nakuha mo yung gusto mo eh. Nabaraso mo eh. Di ba? Nagawa mo ng paraan, nadiskartehan mo at nakuha mo yung mga bagay na ito. Automatic ba talaga na ito po ay talagang mabuti para sa atin? So I hope that we will see na merong warnings pa rin talaga sa atin. There's may necessary warnings and danger talaga sa atin sa mga bagay na para bang ay sumakses ka. Na kahit mga mangyari yan sa'yo, hindi ibig sabihin okay yan. Maging maingat po tayo sa ganyan. It can lead to pride. It can lead to abuse. It can lead to excesses sa ating buhay. Kahit nga ministry pa eh.
Kaya pinag-usapan na namin kanina over fellowship, mga kalalakihan kanina. Kahit nga pagiging ministry-minded mo even that can be to your ruin if you think it's about you. At yan ay napaka-common. Akala mo tungkol sa yung ginagawa mo, akala mo sipag mo ito, na naging critical ka sa kapwa mo, na hindi ka marunong magmahal. Tinitignan mo lang ang sarili mo, mas tinitignan mo yung sarili mo kaysa ibang mga tao. And di ba ang love is looking at the interest of the beloved? Mga pinagsisilbihan mo, hindi ba't ganun ang pagmamahal? Pero kung hindi ganun ang engage mo in ministry, then what is the use of what you're doing? Diba? So hindi porket tayo po ay may achievement or success tayo in whatever area of life. Ano man yan, pamilya mo man yan, trabaho mo yan, ministry mo man yan, friendship mo man yan, hindi ibig sabihin everything is going well, okay na po tayo. Because having things going our way may not always be for our real good. At maaring very, very subtle or hindi halata yung nangyayari na pala sa ating korupsyon sa ating mga puso sa mga panahon na maganda ang nangyayari sa ating mga buhay. At yan po ay napakadelikado. Dapat po marunong tayong humindi sa mga bagay na kung dadaos-dus lang tayo sa kasalanan. Marunong tayong mag-discern maaga pa lamang. Di ba bakit? Hindi mo kailangan sumikat. Bakit? Di ba? Why are you doing these things? Hindi mo kinakailangan patunayan kung sino ka. If you're in the Lord Jesus Christ, why do you have to prove yourself? Ba't mo kinakailangan ipakita you're better than other people? Bakit ka may ganong insecurity if you really are in the Lord Jesus Christ? Yung pag-assert mo sa sarili, actually, hindi naman yung pagpapakita na superior ka. Ito ang gusto siya, ang satisfaction mo ay nasa sarili mo at wala kay Kristo. That shows more insecurity than security. Pag ikaw ay ina-assert mo yung kagustuhan mo, di ba, ginagamit mo mga tao sa paligid mo para sa sarili mo kapakanan, pinapakita, wala, ang seguridad mo pala ay nasa mundong ito. Pero kung hindi, kung ang iyong seguridad ay naka Kristo, hindi ganyan po ang ating pong magiging engagement sa buhay. We're going to be selfless. We're going to be self-sacrificing. We're able to give. Dahil hindi naman tayo nakatingin sa mga bagay na makukuha natin dito. Alam natin, we already have everything in the Lord Jesus Christ. Kaya maging maingat tayo, mga kaibigan, kasi ito yung mga bagay na maaring hindi natin napapansin. Akala natin, ginagawa natin, para sa kabutihan ko naman to, pero does not mean it's really for your good. Pag tumatawid ka na sa mga bagay, sa mga boundaries na nararapat mong i-keep yung sarili mo, na dito ka lang, pero tumatawid ka na doon, gumagawa ng mga bagay na hindi na nararapat, something is definitely wrong. Hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. So kahit makuha mo pa yung minimithi mong bagay, kahit nga legal pa na pamamaraan, mag-ingat pa rin po tayo. Lalo na pag hindi legal na paraan po natin nakuha isang bagay. Ito yung pagpapakita ng hindi pagtitiwala sa ating Panginoon. So balikan po muna natin yung last section po natin. In the previous verses, pagkatapos po ni Solomon gawin ang templo at ang kanyang palasyo, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya for the second time. The first time was in Gibeon, kung saan ay binigay nga siya ng wisdom ng Panginoon when Solomon prayed to Him. Now, in this second time, ang Panginoon ay nakinig sa prayer ni Solomon. Tapos, inihiwala niya ang templo, kinonsecrate niya ito, and the Lord says He will make His name dwell in the temple. So, just to put that in perspective, imagine po ninyo, Solomon gumawa ng isang magandang proyekto. Tapos sabi ng Panginoon, I will give my endorsement of what you've done. That's a great blessing to King Solomon. Diba? Hindi ito na-enjoy ni King David. Pero si Solomon, he had that blessing. So meron siyang stamp of approval mula sa Panginoon. So God says that He will bless. He will bless the nation if they would continue in obedience. So may kondisyon ng Panginoon. Si Solomon dapat po ay magpapatuloy sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon at katapatan kagaya ni David. Pero pag si Solomon at ang Israel po ay tumalikod sa kanya, sa idolatry and disobedience, God warns them na sila ay puputulin niya. He will cut the nation from the land at yung templo po ay magiging magiging ruin. Mawawasak po ito at magiging katawa-tawa or magiging byword among the nations, among the peoples. So isipin po ninyo, yung temple na ginawa ni Solomon na binless ng Panginoon because of Israel's sin, ay wawasakin to ng Panginoon. So imagine niyo yung grabe yung weight. Lord will says, okay, I will bless the house that you have built. I'll put my name there. But kung kayo ay maging disobedient, wawasakin yan.
wawasakin yan. At magiging isa pang mockery among the peoples. So isipin po ninyo, because of Israel's sins, ay wawasakin po ang templong ito. And we know that ultimately the temple points forward to the Lord Jesus Christ. We know that it's not about the physical temple, it's about the temple it's not about the temple in Jerusalem, it's about the Lord Jesus Christ, na kung saan nagtatagpo ang Diyos at ang kanyang bayan. And we know that as it also points to the Lord Jesus Christ, ultimately it's the Lord Jesus Christ who will die for our sins. And so, isa pong bagay po na mahigit na we have learned from that passage is that with God's covenant, blessing, and favor, meron din po itong warning against the danger of spiritual unfaithfulness. Dahil sa kalagitnaan po na magagandang bagay na binibigay ng Panginoon sa kanyang bayan, dahil tayo po ay makasalanan, kahit yung magagandang bagay ay maaring maging patibong lang sa atin. It can be a trap. It can be a trap. And I hope that we will draw a lot of things sa ating pong maririnig ngayon. You know, even pride, even knowledge itself can also lead to self-exaltation and pride. Kahit magandang bagay pa, you know a lot about the Word of God, it can lead to pride. You know a lot about theology, it can lead to pride. Pwede mong gamitin yung Bible this way. At nangyayari talaga to. Bigla kang magbibigay ng pop quiz. Checking people's scripture memory, and checking their knowledge. And ikaw naman, tinetest mo yung mga tao sa paligid mo. So, that's an ugly picture of using the Word of God. But that happens. That happens even to Reformed churches. That happened even to CGC. Na may mga ganun. Na just to flex yung kanilang Bible knowledge, susubukan. Kahit nga sa Q&A, kahit nga sa Sunday school, pwede mangyari yan. Na nanunubok lang talaga nang nagtuturo sa harap if that person knows what he is saying. So what a way to use the Word of God selfishly and self-exaltingly. Hindi tama yan. Like what I've said, even the good things that we have can easily be corrupted and gamitin po para sa sariling kapakanan at agenda lamang. That's why we have been reminded kanina ni Tito Lem against the use of all these things for our own agenda, and it will always be at the expense of other people. So ito po yung maging backdrop ng ating kwento ngayon. Today, we shall see the danger of what the last section was warning about. So ito yung maaring subtle, hindi ito masyadong halata. Kung babasahin nyo nga yung text, parang normal mo lang nyo lang babasahin. Parang mga kaganapan ng basa, buhay ng isang tao. Mga bagay na nangyayari lang sa kanyang buhay. He builds some, he has a wife, he has riches, di ba? Magagawin kanyang kagustuhan, bumibili ng mga kabayo, siguro ngayon, bumibili ka naman ng kotse. Pero mga bagay na parang normal lang. Pero hindi po natin, makikita rin po natin dito, na talagang nagsisimula na po dito yung pagdaustos ni Solomon. Actually, even before, nakikita na po natin yan. And so may our message today remind us that God-given success may outwardly strengthen a person while inwardly compromises and slowly weakens his trust in God. Ang tagumpay na mula sa Diyos ay maaring magpalakas sa tao sa paningin ng iba, habang ang mga nakatagong kompromiso ay unti-unting sumisira sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. So, maaring mangyari ito sa atin, na habang ikaw ay nakakatanggap ka ng magagandang bagay, mas nagtitiwala ka na doon kaysa yung nagbigay sa iyo ng mga bagay na yan. At pag nagtiwala ka sa mga bagay, it will surely corrupt you. It will make you corrupt other people as well. So may the Lord in His goodness truly do what is good for us. Hindi po ayon sa ating sariling pananaw, sa ating sariling pong mga kagustuhan, pero ayon sa Kanyang awa, na sana ay magtiwala tayo lalo sa Kanya, sa Kanyang awa, hindi sa ating mga sariling magagawa. So I always say this, at maging maingat tayo. Palagi ang temptation sa atin, ano yung magagawa ko? Ano pa yung pwede kong gawin para makuha ko yung mga bagay na gusto ko? And dear friends, that can happen even as you work in the ministry. Palaging nakatingin, pagiging active sa church, pagiging active sa ministry. And then when you ask, bakit ka nang active? Kasi mahal ko ang Panginoon. Pero sa totoo lang, nakatingin ka sa nagagawa mo talaga. Tuwang-tuwa ka sa sarili mo pag may nagagawa kang ganun.
Nagkakaroon ka ng satisfaction sa mga bagay na nagagawa mo. And kahit tayo, kahit sa anong bahagi po ng ating buhay, meron tayong mga ginagawa ng mga bagay na patungkol talaga sa ating mga sarili at gagamitin pa natin ng Panginoon. Kaya sana makatulong po sa ating message na maging totoo at maging sincere po tayo sa ating mga ginagawa. At lalo na pag dumarating po ang pagpapala sa ating mga buhay. So, dalawang bagay na nais kong makita. Unang-una, kung paano na itatago ng tagumpay ang mga compromises natin. Yung ating pagbibigay sa mga bagay na mali. Diba? Natatago ito ng success eh. Pag ikaw ay successful, pag maganda nangyari sa buhay mo, parang naging entitled ka na sa mga mali eh. Diba? Parang tinitignan ka ng tao that way, so parang nagkakadisensya ka na ngayon, na dahil yan ang estado mo sa buhay, ay maaring hindi ka napansinin sa mga ibang mga bagay na ginagawang hindi tama. Kaya nga, di ba, merong kasabihan, ang isang maling bagay ay nagiging tama. Sa mata ng bata, ang isang maling bagay ay nagiging tama pag ito'y ginagawa ng mas matanda. Na para bang pag mas matanda, mas may estado sa buhay, nagiging tama na yung mga bagay na mali. I used to receive this from my father. Sabi niya sa akin, anak, huwag kang maninigarilyo. Akala ko concerned siya sa health ko. Pero sabi niya, kasi hindi pa ikaw yung bumibili ng sigarilyo mo. So hanggat hindi ikaw ang bumibili ng sigarilyo mo, hanggat binibigyan na ng baon, hindi ka pwedeng manigarilyo. So you see, so ibig sabihin pala, pag meron ka ng sariling kita, lisensado ka na ngayon gumawa ng bisyo mo o pagbigyan ng bisyo mo. So ganun ang ating mundo eh. Na kung kaya mo na, sige magbisyo ka. Diba? Kaya mo na eh. Wala ka nang inaabala, inaagrabyadong tao eh. So, mga bagay na mali ay nagiging tama ayon sa mata ng mundo kung meron ka ng certain status na na-achieve. So, may danger po doon na natatago yung mga compromises because of success. Sabi po sa verses 10 to 11, sabi po dito, 20 taon ang nagugol ni Solomon sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh at ng kanyang palasyo. Si Hiram, hari ng Tiro, ang nagpadala ng mga kahoy na cedar at cypress at ginto na ginamit para doon. Dahil dito siya binigyan ni Solomon ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea bilang kapalit. So makikita po natin sa chapter 6 sa chapter 7 na si Solomon ay ginugol niya ang 7 taon para maitayo ang templo. At siya po ay gumugol ng 13 taon naman para gawin ang kanyang sariling palasyo. So, 20 years in total. So, doon pa lamang, nakita po natin yung disproportion or yung pagiging parang hindi bagay. Kung paano niya binigyan ng pansin ang kanyang palasyo of 13 years is disproportionate sa 7 years na ginawa yung templo. So, yun nakita natin yan before. And more than that also, more than just being disproportionate, pinapakita din po dito sa atin kung paano naging matagal na ang pagiging magkaibigan ni Hiram at ni King Solomon. So, 2 dekada ang kanilang alyansa sa isa't isa. In fact, yung relationship ni Solomon at ni King Hiram, it even goes way back pa sa time pa ni David. Kasi bago pa naging kaibigan ni Solomon si Hiram, ito po ay kaalyado na ng kanyang ama way back pa. Si Hiram din ang naging supplier ni David nung ginawa rin ng palasyo ni David. So it's really a long time na sila magkakakilala. And as we have seen, si King Hiram, he supplied all the cedar, all the cypress, and all the gold as much as Solomon desired. Si Solomon naman, sa kanyang part, nagbigay po siya ng 20 cities in Galilee kay Hiram. However, mapapansin po natin dito sa ating story, parang may mali. Something seems to be off. Sabi po sa verse 12 to 13, ngunit nang dumating si Hiram mula sa Tiro upang tignan ang mga lungsod na binigay sa kanina ni Solomon, hindi siya lubos ng siyahan. Kaya nasabi niya, kapatid, bakit naman ganito ang mga lungsod na binigay mo sa akin? Kaya tinawag na lupa ng Kabul ang mga lungsod na iyon hanggang ngayon. So, na-disappoint siya. Sabi ba, my brother, bakit ganun? Ba't naman ganito yung binigay mo sa akin? So, yung ibig ko sabihin ng Kabul, it means sterile, limited, parang wala masyadong value. Or parang kulang sa value. So yun ang naging response ni Hiram nung natanggap niya o nakita niya yung 20 cities na binigay sa kanya ni Haring Solomon. So he even calls him kapatid or my brother. Minsan mas madadama natin yung pain or yung disappointment kasi supposedly magkaibigan sila eh.
So they were brothers. So, di ba, mayroong silang ganung affinity. Pero all the more, naging mas mahirap ang sitwasyon kasi kaibigan o kapatid mo eh. So, ganun ang nangyari po dito. Meron parang tone of disappointment sa tono po ni King Hiram. Sabi sa verse 14, nagpadala si Hiram kay Solomon ng 4,200 na kilo ng ginto. So, dito binigyan po ng emphasis yung generosity ni Hiram. So, he gave Solomon 120 talents of gold. So, it converted into yung weight po natin yun, that is 4,200 kilos. So, this is more than 4 metric tons of gold. So, it was an enormous amount of gold na natanggap po ni Solomon. So, dito may kita po natin yung hindi pagiging tapat po, di ba, ng transaction na ito. Actually, kahit nga sabihin natin na, let's say, nabinigyan na isang bagay na libre, for example, may kakayahan ka namang magbigay din out of your generosity din. Kung kaya mo naman tapat or higitan pa isang bagay, di ba? Because you also appreciate the person na tumutulong sa'yo. Pero nakita po natin dito, ganun ka-generous si Hiram, pero ang binigay ni Solomon kay Hiram ay mga kabul. Di ba? Hindi parang hindi tapat or parang hindi bagay sa kanya natanggap mula kay King Hiram. And so sa lahat po ng successes at saka achievement ni Solomon, especially yung dalawang significant na proyekto ng templo at ng kanyang palasyo, may kita po natin dito, may lamat na rin sa character ni Solomon. Parang bakit ganun? A person with so much wisdom, a person with so much wealth, a person with so much power will give something that is not commensurate dun sa natanggap niya na pagpapala mula kay King Hiram. And to think, siya po ay tinulungan ni Hiram. Siya po ay recipient ng generosity and assistance from another king. Meron po silang friendship, meron silang alliance that even was before Solomon became king. Malamang, binatilyo pa lang si Solomon noon. Kilala niya si Hiram. Diba? Hindi pa siya hari noon. Magkakilala na sila. So, pero ito yung nangyari. And so we see yun nga, may mga cracks na rin kay Solomon bilang isang tao. So some reflections and lessons para sa atin. May kita po natin dito yung disproportion of receiving and giving. So supposedly, brethren and friends, the more na ikaw ay nakakatanggap, the more you're able to give. Diba? The more you're able to receive something, meron kang kakayahan ngayon na mas magbigay pa. As we have seen in Solomon, he was blessed by the Lord tremendously. Not only in wisdom, but also when it comes to wealth. Si Solomon enjoyed a time of peace in Israel na ito po yung naging way para siya po ay mag-build. Proyekto after project after project, unlike nung time ni David. David couldn't. David was too busy fighting enemies outside and enemies within. He was too busy with a lot of heartaches. Solomon did not have any of that. He had the luxury of time and money. Kaya po siya nakapag-build ng maraming mga proyekto. And so, in many ways, si Solomon po ay nag-enjoy ng mga blessing that only you and I can imagine. Diba? Yung ilang metric tons of gold, yung kanyang wisdom, and all of the blessings that he have, we can only dream of having just a small fraction of all of that. Si Solomon po, sa lahat ng meron po siya, he was in a great position to show kindness and generosity to other people too. Especially sa isang matagal ng kaibigan, sa isang matagal ng kaalyado. Ironically, mababasa po natin sa Proverbs, and Proverbs, as we know, was written in the wisdom of Solomon. Sabi niya dito, sabi sa Proverbs 27:10, huwag mong pabayaan ang iyong kaibigan o ang kaibigan ng iyong ama. So, ironically, si Solomon, he broke this proverb. So hindi na uphold ito, hindi na natapatan ng tama yung binigay sa kanya. And so we see in our story, Solomon who received much, did not give as much. At kahit po ang ating kwento ay pinapakita sa atin yung transaction ni Solomon tsaka ni Hiram in terms of goods and resources, parang 1 metric ton of gold yung bumagsak. Ayan, so although may mabasa po natin dito yung sinukat po yung exchange na in terms of material wealth or resources, the principle applies very much to whatever it is that we receive and give. Hindi lang naman ito nasusukat sa pamagitan ng resources or ng pera. Masukat po na ito sa maraming bagay sa ating mga buhay. So,
A lesson that can be learned here is that let kindness and goodness that we give reflect the kindness and goodness that we have received. Gaya na sabi Tito Lem kanina, nawa ang ating mga buhay ay sumalamin ng kabutihan ng Diyos sa atin. So kung ikaw ay magiging hindi patas, kung ikaw ay magiging hindi tapat, kung ikaw ay magiging madamot, kung ipinagkakait mo yung mga bagay-bagay na maibibigay mo, tingin mo ba nagiging reflection yan ng kabutihan ng Panginoon sa buhay mo? Kung ikaw ay nag-iimbak, ikaw ay sinasarili mo yung mga bagay na ito. Not just resources, anything at all. It could be showing honor to people. It could be showing mercy to other people too. Pwede naman kahit ano, pwedeng kindness, pwedeng tulong, whatever that may be. If you really understand, brethren and friends, that you have received undeserved blessing from the Lord in whatever form, hindi ba dapat ay tinatapatan natin yan ng ganong klaseng pagiging mapagbigay din sa ating kapwa? Hindi ba dapat ang mercy na ating pinapakita should also show the mercy that we have received from God? Di ba? Yung ating kindness to other people should also show the kindness that we have received from the Lord Himself. You see, you entitled are not grateful. Yung mga taong entitled, sila po ay, kahit pakitaan sila po ng kindness, yung mga taong entitled, sila po yung takot maging thank you. Takot na takot mag-thank you. Akala lang ang pagbibigay ng, ang pagpapakita ng gratitude ay pagpapakita ng kahinaan. May mga ganyang tao. Napakamadamot magpakita ng appreciation. Pag nagpakita ng appreciation, galit pa. Diba? Ano pa sila, yung para bang yung mayabang pa. O halos ibulong nila yung thank you nila, or pag nagsabi ng thank you, galit pa. Para bang lumilit ang pagkatao nila pag sila yung naging mapagpasalamat. And they even think that they deserve more. But then again, brethren and friends, pag ating pong na-realize yung biyaya at habag ng Diyos sa atin sa bawat sandali ng ating buhay, magpapakita rin tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Dahil tayo ay nakatanggap din lamang ng biyaya mula sa Panginoon. Hindi nga tayo nagsisimula sa mga tao na mabuti siya sa akin, magpapakita rin ng kabutihan sa Kanya. Hindi man tayo nagsisimula dyan eh. Ang ating starting point is not because you're good to me, I'll be good to you. Our starting point is that because God is good to me, therefore I will show goodness and kindness to other people too. Ang starting point natin ng Panginoon, si Jesu Cristo ang ating starting point, hindi yung ibang mga tao. Kaya tayo nagpapakita ng ganong klaseng kabutihan. Isipin po natin yung ating kaligtasan. Kung paano natin natanggap ang ating pong kapatawaran at kaligtasan kay Kristo, it will also make you show the same kindness to fellow sinners just like you. You can extend yung kindness to other people and show mercy because you know na dahil sa awa ng Diyos ay naligtas ka. Pinatawad ka sa mga kasalanan mo, na-absuelto ka dahil sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Kung ikaw talaga ay Kanya, hindi mapapakita mo sa ibang mga tao. And let this be a warning to us as well. Hindi tayo nagpapakita ng kindness sa ibang tao dahil masarap sa pakiramdam. Kahit hindi masarap sa pakiramdam mo, show kindness pa rin. Go against your flesh. Huwag tayo magkunwari. It's not always nice showing kindness and showing humility towards others. But why are we gonna do it? For the sake of the Lord Jesus Christ. Kaya kung nagsisimula ka, sarap talaga ng feeling pag nagpapakita ng kindness. Oo, totoo yun. Pero paano kung hindi na? Hindi ka nagpapakita ng kindness at saka hindi ka nagsisimula doon. Dahil pag ikaw ay yun ang motivation mo, ay di tungkol na naman sa'yo. One person told me years ago, sabi niya, alam mo, hindi ako nagtatago ng sama ng loob sa puso ko eh. Kasi mabigat sa pakiramdam, pinapalaya ko ng sarili ko. Sinasabi ko sa sarili ko, sige, papatawarin na kita. Kasi ang bigat sa pakiramdam na hindi nagpapatawad. Yan ang kaisipan ng mundo. Walang sinasabi ng Bible sa atin na magpatawad ka kasi mabigat sa kalooban pag hindi ka nagpatawad. Ang sinasabi sa atin, patawarin mo sa kagaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa iyo. So hindi po tayo ganyan. Let our lives be a reflection of the goodness and kindness of the Lord to us. Kaya nga po, if it is ugliness, kung kapangitan po na hindi tayo magpakita ng kindness sa ibang tao, what even greater na kapangitan na ikaw ay maging malupit at maging mean at cruel sa kapwa mo. Eh yung ang hindi ka maging indifferent ka pa lang, is already not right. Yung wala kang pakialam sa kapwa mo ay hindi na tama. Yung hindi ka magpakita ng kindness is already
It should not be to us. Ano pa kayo maghiganti ka sa kapwa mo? Ano pa kayo may magpakita ka ng pagiging malupit sa kapwa mo? Di ba lalong mas pangit yan? Kaya walang lugar ng ganyan sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi dapat natin, we should never shortchange anyone. Never withhold honor to whom it is due. If something is praiseworthy, then it is praiseworthy. It is commendable, then it is commendable. Kung ito'y magandang example, it's a good example. Huwag tayo maging madamot sa pagpapakita ng appreciation, pagpapakita po ng ating pasasalamat, in a real way, dapat totoo po sa atin ito. Because no matter how much you have, in whatever form, temporal or eternal, all of that is only by grace. Bakit ka skilled sa isang bagay? Biyaya ng Panginoon sa iyan. Hindi yan sa'yo. God can take that anytime from you. Bakit ka meron ganitong certain position? It's grace sa'yo. Hindi yan sa'yo. Binigyan ka ng Panginoon ganyang abilidad kaya ka nasa ganyang posisyon. I saw a video ni Phil Collins. Phil Collins yung drummer, di ba? And singer rin. Na matanda na siya. Tapos he was a drummer in his heyday. Tapos dinala siya dun sa kanyang lumang drum set. At dahil matanda na siya, hindi na siya makapagtugtog ng drums the way he used to. So no matter how talented you are, age and time will take that away from you. Huwag tayo maging proud. Kaya para tayo ay kumilos, umasta na para bang nanggagaling sa atin ang ating kakayahan, nagkakamali po tayo. Biyaya ng Panginoon sa atin yung ating buhay sa araw-araw. Sana may pakita natin sa ating mga actions, sa ating mga kinikilos, sa ating mga salita, na tayo po talaga ay nakatanggap lamang ng biyaya sa ating Panginoon. We only receive what heaven has given us. Sabi sa Proverbs 3:27, ang kagandang loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ikaw ay may kakayahan na ito ay magawa. So if it is in your power to do something good to others, then do it. Huwag mo ito ipagkait. So bilang hamon sa atin, I'll just repeat what Tito Lem had said kanina. Let your lives reflect the grace of God. Not through outward display of success and comfort, but humility and kindness in all things, which is what truly matters. Conversely, beware of self-serving kindness and hospitality, because we want to show God's kindness and not your kindness, not my kindness. Ang gusto po natin ay maipakita ang kabutihan ng Diyos at hindi ating sariling kabutihan. Huwag mong ipaalam sa isang kamay mo yung ginagawa ng kanang kamay mo. Don't contemplate even on the good that you're doing. Huwag mong i-broadcast, don't even think about what you're doing. Just do good. Just do what is right and what is good. As a way of reflecting the goodness of God sa ating buhay. Pag nag-dwell ka sa magandang mga bagay na ginagawa mo, no matter how good that is still very much self-serving. Para lang para sa sarili mo yan. Sarili mong glory pala ang lahat ng ito. Verses 15 to 19 tells us, sabi dito, gumamit si Haring Solomon ng sapilitang pagtatrabaho upang maipatayo ang templo ni Yahweh at ang kanyang palasyo, at upang patatagin ang Milo at ang mga pader ng Jerusalem, Hazor, Megiddo at Gezer. Ang Gezer ay dating lungsod ng mga Kananeo na sinalakay at sinakop ng Paraon, hari ng Ehipto. Sinunog niya ito at pinatay ang mga taga roon. Pagkatapos ibinigay ng Paraon ang lungsod na ito kay Solomon bilang dote ng kanyang anak na naging reyna ni Solomon. Ngunit ito'y muling ipinatayo ni Solomon. Pinagawaan rin niya ang Bet-Horon sa timog, ang Baalat, ang Tadmor sa ilang, at ang mga lungsod at bayang himpilan ng kanyang mga kabayo at karwahe. Ipinagpatuloy niya ang lahat niyang binalak at na ipinagawa sa Jerusalem, sa Lebanon, at sa lahat ng lupaing kanyang sakop. So, pinapakita sa atin dito ng ating text ngayon kung bakit kinakailangan ng forced labor ni Solomon. Yung sapilitang pagtatrabaho. Bakit nga kailangan gawin ito? Bakit siya nag-impose ng forced labor, sapilitang pagtatrabaho sa mga building projects niya? Kasama nga pati yung temple at yung royal palace. Yung mga pader na ginawa niya, fortifications na ginawa niya,
But we see all of those. He built cities, mga himpilan ng kanyang mga kabayo, ng mga opisyal niya. So he built to his heart's desire, to his heart's content. And he built all over the land. So, kung babalikan niyo po yung American history, kaya po naging maganda ng ekonomiya ng Amerika. Isa po doon dahil sa mga slaves nila. Sipin walang bayad yung yung kanilang manpower. Na inabuhos din talaga yung mga alipin nila nung araw. And we see something here that Solomon also utilized slaves for his building projects. At hindi lamang yan, pinapakita nating story dito yung mga alliances ni Solomon, especially with Egypt. So medyo, it already tells you na may maling nangyayari po dito. So ito po ay naging way para matrap pa si Solomon. Siyempre madami siyang mga ari-arian, meron pang mga nasakop si King Pharaoh, si Pharaoh binigay pa sa kanya. So, kumbaga, compounded na yung mga opportunities na meron si Solomon to keep on doing what he wants to do. We can see here yung pati political alliance. Meron siya with Pharaoh kasi asawa niya yung anak ni Pharaoh. Mababasa rin po natin dito yung listahan ng mga taga-Kaanaan na sinabi ng Panginoon, sirain niyo sila. Dapat o sa akin yung mga taga-Kanaan. Pero hindi nila nagawa ito. They were not able to eliminate the people of Canaan. Ang ginawa ni Solomon, sila yung ginawa niya mga alipin para sa mga building projects. So, on the one hand, parang, that's wise move yan ah. O nga, ba't di mo lang gawing alipin yung mga kaaway ng bayan ng Panginoon? Pero I think that what is this is showing us, ito yung consequences ng disobedience ng Israel nung araw pa. At mukhang ipinagpatuloy pa ni Solomon sa kanyang kaharian yung disobedience na yan. So some reflections and lessons para sa atin. Marami tayong makukuha insight dito. Tahi-tahi yung issues makikita natin dito eh. We see human pagdating sa humanitarian aspect, we see political aspect, we see economic aspect, di ba? Makikita po natin lahat dito sa mga verses na ito. But one thing we can reflect on is that misplaced ambition will lead to subtle compromises. Pag mali ang ambition mo, unti-unti yan. Kakainin ka niyan. Sinasabi sa atin ng ating verse na meron pong forced labor na ginamit to si Solomon as I've mentioned kanina. So yes, it appears that they were slaves, they were enemies of God's people. Again, it seems like a wise move na sa halip na patayin sila, ay pakinabangan na lamang sila. But God has His just reasons kung bakit pinapaubos niya ang mga taong ito, mga layang ito. And I believe Solomon knows that very well. But then we can see here that Solomon just continued in Israel's disobedience. He trusted in his own wisdom and rather than trusting and obeying the Lord. So bilang paalala sa atin, huwag po tayo mag-resort sa compromise dahil sa akala mo ipabor sa yung isang bagay. Huwag kang gagawa ng mga bagay na papabor sa iyo na kahit alam mong hindi mo dapat gawin ay ginagawa mo pa rin. Ito'y pagpapakita ng pagtitiwala sa sarili mong judgment kasi magtiwala ka sa Panginoon. Take up responsibility, give up what you must give up because ambition or your desires should never be chosen above your obedience to the Lord. So yung mga hangarin, ambisyon, ano man yan, hindi dapat nangingibabaw sa atin, kundi ang pagsunod sa ating Panginoon. Sabihin nila, hindi naman obedience na magsisave sa akin eh. Hindi naman, biyaya ng Panginoon naman. Bakit? Ambisyon mo ba? Masisave ka sa ambisyon mo? Tingin mo ba? Maliligtas ka sa pag nasinod mo yung kagustuhan mo? Never let ambition take over obedience. Never eclipse obedience. Gaya ating nakita dati, Solomon would end up building and acquiring property that he does not need. And the more acquisitions, the more resources. Isipin nyo, habang dumadami ang acquisition mo, the more manpower is also needed. Pag bumili ka, halimbawa, nagkaroon ka ng extra, bumili ka ng lupa sa Tanay or sa Morong, for example. Hindi lang yung problema mo yung pambayad dun eh. Pati caretaker ngayon ang paproblemahin kasi baka iskwatan ng ibang tao. Gusto ko pa bumili ng isa pang property, dun naman sa bandang Real, malayo-layo. Ganun din, maghahanap ka ng caretaker para doon. Malaking lupa, baka hindi lang isa, baka ilang pamilya ang kailangan mo The point is, the more that you have, the more na kinakailangan mo i-maintain yung mga bagay na yan.
Mas marami kang inaasikaso, mas maraming taong kinakailangan mo, mas marami kang babayaran. Sa halip na gawin na lang simple ang mga bagay-bagay, Solomon would busy himself with a lot of things. And the same thing can happen to us too. Solomon, we see that in Solomon, it can happen to us too. And before, many years ago, akala ko ang pragmatism sa preaching, yung mga to-do, mga steps na that you should take, self-help, all of those things. Akala ko dati, ang pagiging pragmatic sa preaching lamang ang evil. But I have observed that the error of pragmatism is not found in the preaching alone. It is found in our sinful hearts. Kasi kahit na makinig tayo sa sound preaching, ang tendency pa rin natin ay kung saan tayo pangikinabang, dun tayo. Kahit nasa Reformed Church ka pa, gagamitin mo ang mga practical na mga bagay-bagay, pragmatic na mga bagay-bagay para makuha mo ang gusto mo sa mundong ito. Because no matter how sound the teaching is, the question will always be, what is the desire of your heart? Kaya nga pag hindi natawid ng preaching ang puso ng tao, hindi na tumbok ng preaching yung nilalaman ng puso mo at hindi na i-expose yan. At nagpatuloy ka na sa mga bagay na gusto mo, doing things that are practical and pragmatic to get what you want at the expense of obedience to God. Sinong niloloko natin? Sinong niloloko natin? The Bible tells us that godliness with contentment is great gain. And we must learn to be content in whatever situation, as the Apostle Paul said in Philippians 4. Remember that contentment does not come with having more. Contentment comes with needing less. The more na wala kang masyadong kinakailangan, the more na hindi mo yung papansinin. It will not consume you. We were talking with the kids a few days ago, I think a few weeks ago. Minsan yung meron mga kabataan, meron silang ganong parang longing to belong. Meron silang ganong longing. Gaya ng diniscuss din rin sa kahapon. Meron kang longing to belong, to be approved by your peers. That it consumes you. Parang hindi ka mapakali. Diba? Tama ba yung kulay ng lipstick ko? Tama ba yung tabas ng pantalon ko? Tama ba yung mannerisms ko? Will it attract other people? And will it gain the approval of other people? So kids are like that, not only now, but even during our time. Meron talagang peer pressure, meron talagang acceptance, mga hang-ups talaga sa acceptance. I told my kids, so what? Kung di ka magusto ng ibang tao, minsan nga, mas maganda yung nag-iisa ka na lang. Tahimik ang buhay. Diba? Engage lang when you need, and then when you can withdraw. Why are we so... bakit kinakailangan masyado tayong ma-consume ng acceptance ng tao sa paligid na, especially if you're doing the right thing. If you're satisfied in Christ and you're doing the right thing, then why do you have to be consumed sa praises ng tao or sa acceptance ng kapwa mo? Diba? So again, kahit anong ka sa sound preaching, makinig ka palagi in this pulpit or whatever, and you always hear sound preaching, you will have to address your heart. You will have to address your heart. You need Christ, and let Christ guide you in your life. Hayaan mo siya ang maghari sa buhay mo. Hindi yung gagawa ng mga bagay at nakokonsume ka, tumatawid ka na sa mga bagay na mali dahil insecure ka. Pinapakita mo na wala kang pagtitiwala kay Kristo. So sana yun ang po ang gawin po natin. Let that be a good reminder to us that whatever it is, let not our ambitions be misplaced. May mga bagay po na dating sa buhay natin that the Lord will not allow to happen, then so be it. Mga indicators siya na hindi yan para sa atin pag hindi nangyari isang bagay. Pero ipipilit mo na mali na yung ginagawa mo. Na kahit sinasabi sa'yo na hindi mo dapat gawin, at pinipilit mo pa rin ginagawa. Who are you trusting really? Are you trusting in God? Are you trusting in your own wisdom? Because of your misplaced ambition. Like what I've said, it can come in a lot of forms. Pwedeng material ambition, pwedeng the praises of men, pwedeng affirmation from other people, pwedeng relationships, whatever that may be.
Pero dahil kung yun ang magiging mag-guide sa'yo, sigurado yan. Mga malilit na cracks, malilit na compromises, gagawin mo yan. Gagawin mo yan. Mga malilit na hindi halata, itatago mo pa yan. Itatago mo sa pamilya mo, itatago mo sa church, kasi alam mong hindi dapat pero ginagawa mo pa rin. Bakit? Nangunguna sa'yo yung mga bagay na hindi tama. So, wag po tayong ganyan. Sana maging lesson ito sa atin kung paano si Solomon ay paano siya kinain din. Mga bagay na meron siya. Mga bagay na gusto niya pang gawin. So, that's the first point. Second point, prosperity can nurture abuse and excesses. Kung paano ang pagiging marami ka or prosperity or you have a lot, ito'y nangangalaga pa ng pang-aabuso at saka excesses sa ating buhay. Sabi sa verses 22 to 23, hindi niya isinama ng sasapilitang paggawa ang mga Israelita. Sa halip, ang mga ito'y ginawa niyang mandirigma, mga kawal at pinuno ng hukbo ng kanyang kabayuhan at ng kanyang mga karwahe. Ang bilang ng mga tagapangasiwa ni Solomon at pinamahala niya sa mga manggagawa ay 550 katao, 550 people. So nakita natin kanina kung paano si Solomon ginamit yung mga Canaanites at ang kanilang mga descendants for his own pragmatic and practical use. As you have seen kanina, he needed all the manpower he can get with his ambitious projects. As for the Israelites naman, they were not made into slaves. So sila ngayon sila yung mga VIP. Sila yung mga sundalo, mga opisyal, tagapamahala, administrators, mga managers. So iba yung antas ng mga Israelita compared sa mga Canaanite slaves. Sila po yung mga ngalaga ng mga pangyayari sa kingdom. Military, in the affairs of the government, social affairs. So they would keep security in the kingdom and other things. Of course, this is a smart and practical move. Kahit naman kahit kung ikaw si King Solomon, gagawin mo pa rin mga ito. Siyempre, pipiliin mo yung pinaka-loyal para sa'yo. Siyempre, ang maselan na bahagi ito eh. Namamahala ka sa lipunan, mamamahala ka sa military. Siyempre, pipili ka ng mga taong mapapagkatiwalaan mo. So, as there were slaves who would work, there will also be those who would manage the slaves and the Israelites would be in charge. Eh, siyempre, sila yung mga ngalaga ng best interest ng kanilang bayan. However, habang ito po ay parang smart and sensible, hindi ibig sabihin ito, they were not part of the forced labor. So early on, mababasa po natin sa chapter 4 verse 6, nandun na po yung forced labor ni Solomon. In chapter 5 verses 13 to 14, Solomon drafted 30,000 men in Israel na nag-work in shifts. 30,000 men, palit-palitan yon. You will stay 2 months at home, you'll be working in shift, and then 1 month you'll stay in Lebanon. So palit-palitan yon. They were away from home for a certain period of time kasi they had to be in Lebanon. Ito yung preparation for the temple building. So kinakailangan lang mangahoy doon. So yun ang ginawa nila. Yun ang ginawa ni Solomon doon. So para bang, although it seems na parang they were entrusted with leadership and managing roles, na para bang marangal naman ang kanilang trabaho eh. Hindi man sila alipin, sila yung mga tagapamahala. Pero they were not spared from a burdensome duty. Hindi ibig sabihin they were not forced. And ironic, di ba? Kasi once upon a time, ang Israel were slaves to Egypt. They were engaged in forced labor. But now, they were engaged in forced labor in their own land. Tapos yung hari pa nila, ang promotor ng mga ito. Yung hari pa ang bibigay ng forced labor sa kanila. And, ano ang maging consequence ito? This would have painful consequences later on. Because itong forced labor ni Solomon upon Israel would lead to the division of the kingdom. Mahahati ang Israel into the northern and southern kingdom dahil sa disgusto ng mga tao sa successor ni Solomon. Makikita po natin in 1 Kings chapter 12 verse 4. Wala na po si Solomon dito. They were already ruled by Solomon's son. Sabi po dito, the verses, sabi, napakabigat po ng mga pasaning iniatang sa amin ng iyong ama. Bawasan po ninyo ang pahirap na ginawa niya sa amin. Pagaanin ninyo ang pasanin ng aming dinadala at paglilingkuran namin kayo. So this is what Israel told Rehoboam, Solomon's son. Baka pwede naman po na medyo bawas-bawasan naman yung hirap nito sa amin, na ginawa ng inyong ama sa amin.
And they even said that we will serve you. We'll show our allegiance to you. Bawasan nyo naman sana yung aming labor. So, makikita po natin dito na si Solomon pala, all throughout his reign, yung pala ang first labor na inimpose sa Israel. Hanggang sa kamatayan ni Solomon, hanggang sa lampas pa ng kanyang kamatayan, Israel was under forced labor. So we can see here at the expense of other people, pinagpatuloy po ni Solomon ang kanyang ambition na naglagay po siya ng mabigat na burden sa mga tao, matupad lang ang kanyang kagustuhan. So truly, ito po isang contrast. Makikita natin ang pagkakaiba ni Solomon at saka ang totoong hari natin. The one greater than Solomon, who is the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. It was the Lord Jesus Christ who took our burden and He freed us from the slavery of sin and death. So, makita na yung pagkakaiba. Ang totoong nagmamahal, pagagaanin ang buhay mo. Hindi ka pahihirapan. At makikita natin yan sa ating Panginoon Kristo. Sa kanyang pagmamahal, tinanggal niya yung burden sa atin. Na tayo dapat ang sasalo ng poot ng Diyos. Ang pag-uum ng Diyos, tinanggal niya po ito sa atin. The Lord Jesus Christ tells us to cast our burdens upon Him. He wants us to take up His yoke, which is easier. Na huwag tayong mabigatan. Siya ang sasalo ng kabigatan po natin. So, yun ang kabaliktaran. So, it's also a good practical advice sa atin. Kung mahal mo rin talaga isang tao, huwag mong pahirapan. Diba? Huwag mong pahirapan. Huwag kang gagawa ng mga bagay na sa halip na pag-aanin mo naging pahirap ka pa. Huwag mo spoil yung mga children ninyo. I'm not saying na hindi na matuto yung mga bata na, anak, mahal kita. Ako na maghuhugas palagi ng pinggan. Basta gumana lang ang buhay mo. Not in that sense, of course. At yung heavy emotional burden sa mga tao, di ba? Yun yung mga bagay na kung bakit mo kailangan pahirapan pa ang kapwa mo, pwede yung pag-aanin naman yung kalooban ng mga tao. Gaya din sabi ni AJ kanina, and how the Apostle Paul would exhort the parents or the fathers that do not provoke your children lest they become discouraged. Diba? So, ganun din sa isa't isa. Na bakit kailangan mong maging, why do you have to be so heavy nakasama? Why don't you make things easier? Like what the Lord Jesus Christ did para sa atin. And so, yes, while there is a sense na we labor for Christ and the kingdom, but also remember, brethren and friends, ang ating labor for the kingdom is never forced. In fact, it is by the strength that God supplies that we are able to give ourselves. And no matter how much we give, we know we can never give as much as the Lord Jesus Christ did for us. Hindi natin kayang tapatan yung binigay niya ang kanyang sarili sa kanyang krus para iligtas po tayo. We can never outgive the Lord Jesus Christ. Kaya huwag tayo magmalaki. Huwag natin sabihin na ginagawa ko to para kay Lord. Ganun ba? Kaya sa Panginoon na may mga bagay na ito. Again, nakatingin na naman tayo sa sarili natin. You congratulate yourself every time you do something good. Every time you give yourself to the ministry, nililista mo, sa week na to, ito yung mga bagay na ginawa ko para sa Panginoon. Di ba? Hindi tayo ganyan. Hindi tayo ganyan mag-isip. Kung ano may nagagawa natin, biyaya ng Panginoon sa atin. Pasalamat nga tayo, naging bahagi pa tayo nun But the Lord includes us in what He is doing. Consider again, that it is when we feel good about ourselves with what we do and look down on other people that it even shows that we are imposing heavy labor upon other people. And then you impose that upon yourself too. Kaya nga ang nangyayari po, pag ikaw ay pinipilit mong sarili mo sa mga dapat mong gawin, yun ang gagawin mo sa kapwa mo. Dahil itong tingin mong ginagawa mo ay ito yung very good sa Panginoon, according sa standard mo, ito rin ipipilit mo sa mga tao sa paligid mo. We have a certain idea that we implement things at the expense of other people. At ito po yung makikita po natin inside the home and in the church. But instead of acting, laboring, serving freely and graciously, pinipilit mo yung sarili mo
Kaya pag nagagawa mo isang bagay, ipipilit mo rin sa kapwa mo. At pag hindi na nagawa yung ginagawa mo, magagalit ka sa kanila at mamaliitin mo sila. Pag ikaw ay isang ama, pag gumagawa ka ng mga bagay-bagay at gusto mong gawin ito ng mga anak mo, hindi ka nagagalit kasi they don't fit your standard. Nagagalit ka if they don't, it's because you know na mapapahamak sila pag hindi nila ginawa yung pinapagawa mo sa kanila. Or hindi ka nagiging ano ka lang, maselan ka lang. Hindi ka nagseselan, hindi nag-iinarte ka. Kaya mo pinapagawa yung mga bagay-bagay. You always know it's for their good. The reason why, bakit ka nadidisappoint, kasi alam mong hindi na ikaw bubuti pag hindi sila sumunod sa'yo. Parang hindi dahil maselan ka lamang. So let this be a good reminder to us that we give ourselves as Christ did, in humility, love, and joy. If you are doing things out of joy in the Lord Jesus Christ, hindi mo ipipilit yung mga tao na gawin lang yung mga bagay na gusto mo. What you want them to do is to find joy in Christ as well. And then when they have found joy in the Lord Jesus Christ, kikilos na yan ayon sa kanilang kagalakan kay Kristo. Hindi yung mag-fit lang sa ating standard. Kahit sa mga tahanan po natin, pakita nyo sa mga anak ninyo na you're doing it because you love the Lord. Because you have found joy in the Lord Jesus Christ. Not just because you want them to fit into certain expectations mo sa kanila. Because you just want them to behave in a certain way. Because of what you desire for them. Dahil reflection mo ito as a person. Sana wag ganun mga kapatid, mga kaibigan. If ever we want something done, because we know it is for their good, it's for the glory of our God and Savior Jesus Christ. Palaging ganun tayo babagsak. It is something that we impose upon ourselves in wisdom and love towards other people. And so, we can also, as we continue, going back to Solomon, makikita po natin yung inconsistencies na kahit sa loob ng tahanan ni Solomon ay makikita po natin. Verse 24 tells us, nang mayari na ang palasyong ipinagawa niya para sa reyna na anak ng paraon, pinalipat niya ito mula sa lungsod ni David, pagkatapos ipinagawa niya ang Milo. So we have already encountered in chapter 7 na si Solomon ay gumawa ng isang palasyo para sa kanyang asawa na anak ni Paraon. So she has a house of her own. Tapos since she was not an Israelite, ito ang maramang ang dahilan kung bakit siya aalis ng Jerusalem. So she's away from the political center, she's away from the worship center ng nation, and also we can see na may domestic issue din dito. Bakit nagsasarili yung asawa niya? Kung asawa niya talaga ito. Di ba? There's a domestic issue, there's a theological issue dito. Economic na rin dahil luho na lang yung, siguro, luho yung kabakan ng sarili, bahay na sarili. Malamang grande din yun, as we have seen in chapter 7. So you see here that it shows us na nakikita natin yung tension po dito. How can it be that the wife of the king, who is supposed to be in Jerusalem, ay wala siya doon? Hiwalay po siya sa buhay, sa religious life ng bayan. In Jerusalem was the temple, in Jerusalem was the Ark of the Covenant, andun yung identity nila as God's people in the temple, hindi po ba? Pero parang itong mga ito ay parang hindi bahagi yung reyna ng Israel. Supposedly, she should be part of that. As for the Milo, hindi po alam ng mga scholars what this exactly is, but it seems na ang Milo seems to be something that is quite significant, na minimension po ito sa ating story. So again, si Solomon with all his wealth and resources, ginamit niya ito slowly or extravagantly. He used it in a very subtle way. He was manipulative to do what pleases him. So hanggang sa kanyang sariling tahanan, ando doon, makikita po natin. I remember a pastor. I think nakwento ko na sa inyo to. Yung pastor na yon, siya at ang kanyang pamilya ang unang-unang aalis sa worship hall ng church. So after matapos yung service, labas na yan ang pintuan yung kanyang asawa at ang mga anak nila. So talagang walang paki talaga at ganun yung asawa niya. So they may seem to be present, pero yung puso ay away sa activity ng iglesia. And it speaks volumes not only about her, but about her husband.
Kaya nga magandang reminder ito sa atin. Ano ba naman ang mga titles and possessions? They are really nothing. But how we truly submit to the Lord Jesus Christ in all sincerity. O kahit isang reyna na ganyan. O sige, mayaman ka. Asawa ka ni Haring Solomon. Meron kang sariling palasyo. Diba? Gawa rin sa cedar at cypress yung bahay mo. Magaganda yung gamit mo. Layo ka naman sa Panginoon. Wala ka sa sentro ng pagsamba. Di para saan ang lahat ng yan. So back to Solomon, all of this na ating nakita kanina ay pinagsasabay niya as he also shows that he's a religious person. Sabi sa verse 25, taon-taon, 3 beses na naghahandog si Solomon sa altar na itinayo niya para kay Yahweh. Nag-aalay siya ng mga handog na susunugin at mga handog na pinagsasaluhan. At nagsusunog din siya ng insenso para kay Yahweh at natapos niya ang pagtatayo ng templo. So sa lahat ng kanyang compromises, ano si Solomon na he continues in his religious devotion. Nakita natin in the last chapter, Solomon led the nation of Israel in their dedication of the nation in the temple nung natapos po ang templo. Marami pong inalay na mga hayop. Marami silang mga napatay na hayop to offer to the Lord. So we would see here na Solomon continued his dedication to God sa lahat ng kanyang ginagawa. So impressive how he's able to do that. Paano yung nagagawa na napagsasabay niya yung kanyang luho at ang kanyang relihiyon o ang kanyang devotion sa Panginoon? It's quite impressive, di ba? Pero what we can see here is that this is inconsistent. Kung talagang siya po ay nasa Panginoon, hindi niya gagawin ito, I believe, as a good steward of what God has given him. But what Solomon was trying to do here, he was trying to balance devotion and ambition. He would try to maintain covenant worship as much as he can. Maybe he was sincere. But then the story gives us a picture that is questionable, yung character ni Solomon. Bakit siya may forced labor sa kanyang sariling kababayan? Bakit siya nakikipag-alyado kay Pharaoh in all of this? And you know what? Not too far away, in chapter 11, we would see the downfall of Solomon. He was trying to balance devotion and ambition, but later on, his ambition will take over his devotion. Solomon lived in excesses, I believe, and not in contentment. So magandang aral sa atin na hindi talaga na ipagsasabay ito. You cannot serve two masters. One will have to give. Mag-yield talaga ang isa. Pero pagsasabayin natin yung mga bagay na minimitin natin sa mundo at mga bagay na magpakailanman, we cannot really do that. We cannot do that. Then verses 26 to 27 says, nagpagawa rin si Solomon ng maraming barko sa Ezion-Geber. Ang lungsod na ito ay nasa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom malapit sa Elat. Upang tulungan ang mga tauhan ni Solomon, tinadalhan siya ni Hiram ng sarili niyang mga tauhan na parang mga sanay na mandaragat. So Solomon continued his heart's desire, built ships, engaged in maritime activities, kasama pa rin si Hiram. So maaaring legitimate yung mga ito. It may be for the sake of trade, transportation, and other purposes. Pero the way that the story was written is telling us, saan ba papunta ang lahat ng ito? Diba? Ano ba ang tinutumbok ni Solomon dito? Was he really after holiness? Was he really after obedience to God? And the last verse is telling us of how the accumulated wealth of Solomon only led to even more accumulation. Sabi sa verse 28, our last verse, pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 kilong ginto at dinala nila kay Solomon. 420 talents of gold. Kanina, nagulat po tayo sa 4 metric tons. Ngayon, 14 metric tons na ito. Paano mauubos ni Solomon sa buong buhay niya yung 14 metric tons ng gold? Why so much wealth? Hindi po ba? Sa sobrang legendary ng kayamanan ni Solomon, even up to our day, it's still a legend. Yung wealth ni King Solomon.
At hanggang ngayon, tuloy pati yung Marcos wealth ay tinitrace pa sa kayamanan ni Haring Solomon. Because it was really legendary. Dahil ganun kayaman si Solomon noong araw. And so, this also raises a question that we should always ask ourselves. Sa pagiging legitimate po na ating ginagawa, kahit yung mga bagay na tamang ginagawa, saan ka papunta? Where are you headed to? Are you headed towards more accumulating even more? Are you headed towards more honor for yourself in this temporary life? Are you on your way to earthly security? Saan ka papunta, kaibigan, kapatid? Kahit yung mga legitimate goals natin sa buhay, will it lead to danger and ambition? Will what is good be abused and what will be traps for us to fall into later on? Yung mga ginagawa po ba natin ay maging patibong na lang ito sa atin, nakalalaglagan din natin later on? Yesterday, we're talking about somebody na nung wala pang maayos na trabaho, nag-church, dumadalaw sa church. Nung gumanda na yung trabaho, wala na. Wala na. Gumanda yung business, wala na rin. Diba? Kung magde-demand na yung church mga ganung mga bagay at taliwas sa gusto nila, wala na. Talo-talo na. Tabla-tabla na. We may think that we will not fall into the same folly as Solomon. Pero sa nasa hindi man mangyayari sa akin yan. Ni half metric pan, wala naman ako. Hindi ako matatempt sa mga ganyang bagay. Hindi ako materialistic, mga ganyan-ganyan. But you know what? Given what we have now, how we live and plan for the future, is it really safeguarding our hearts against excesses? Diba? Ano ba yung mga bagay na minimithi mo ngayon? Mga bagay na ginagawa mo? Saan mo pinoposisyon ang sarili mo? Talaga ba ito ay nagdudulot ng pag-iingat sa puso mo? O sinusubok mo yung sarili mo na mapahama ka later on? And I'm not just speaking about material wealth, but about anything that can be our idol. Fame, recognition, accomplishment, or whatever that may be. Kaya nga, let it be a challenge to us then that we focus on Christ and His kingdom for us and our children as a framework of our lives. When you do something, isipin po ninyo, when meron ko yung ginagawa at lumalabas po talaga ito sa inyong priorities at sa inyong pananalita, your children will copy what you are doing. Yun ang pinapakita niyong priority sa buhay. Salit na turuan sila ng tama. Pag pinakita po ninyo, you're always in competition with other families, with other people, your children will see that too. Pag pinapakita po natin na masyadong tayong enslaved sa praises ng ating kapwa, we always want recognition and affirmation, your children will also pick that up. Kagaya po na ating ginagawa. Ang legacy na gusto po nating iwan is not what will be destroyed alongside with the world. The legacy that we want to leave to our children is what will find its fullness when the Lord Jesus Christ returns. Kaya ang tanong ko sa atin, saan mo itinatayo ang buhay mo? Saan mo itinatayo ito maging sa mga anak ninyo? What are you doing? What are your plans? Even legitimate pa yan. Saan papunta ang lahat ng ito? So I hope we have seen yung great blessings si Solomon, at the same time the great danger that he is in. Makikita po natin na ang wisdom ni Solomon ay hindi pala sapat. What we really need is grace. What we need is the Lord Jesus Christ to give us true wisdom. At hanggat hindi natin priority talaga ang kingdom ng ating Panginoon, we will never really be wise. So in conclusion, just like what I have mentioned in my introduction kanina, hindi porket nahukuha ang gusto mo, ibig sabihin ay okay ka na. Hindi porket natutupad yung mga kagustuhan mo, ibig sabihin ay pinagpapala ka ng Panginoon. Tapos sisisihin pa natin ng Diyos. Sasabihin natin na, hindi ko man nilagay ang sarili ko dito circumstansya ng Panginoon kaya ako nandito sa kalagayan na to. But you have a choice. You have to be responsible sa mga decisions po natin. Kaya huwag natin sisihin ng Panginoon.
Nilalagay tayo sa mga pagkakataon po para tayo po ay gumawa ng pasya at piliin ng tama. Hindi para tayo ay mag-default lamang sa anong mga bagay na gusto po natin. I hope that our story would be a good reminder and warning to us, again, that we see things from eternity. Let us not fall into ambition and those seemingly negligible and small compromises. Yung mga maliit na mga lamat na sa pagkatao natin, sana mga kapatid, nakikita nyo na yan. Huwag na natin lokohin ang mga sarili natin. Yung tendency natin mang abuso ng ating kapwa, gagamitin sila para sa ating sariling agenda. Yung mga cracks na pinapakita na tayo po ay lumalabis na sa mga bagay na binibili natin. Yung ating pong lifestyle. Let us be careful. We are God's people with eternity in our view. It is a framework that keeps us grounded. When something is within reach, abot kamay, it doesn't mean kunin mo. It doesn't mean kunin mo. Hindi porket abot kamay mo yan, kinakailangan mong pitasin niyang prutas na mukhang masarap sa iyong paningin at masarap sa panlasa. Kahit inaalok pa sa iyo. Huwag natin kunin kung ito po hindi nararapat na natin pong gawin. Ang siyang gumagabay sa atin, sa ating buhay, ay ang kaharian ng ating Panginoon. Ang ating pong pagpasakop sa ating hari. And so may it be, na tayo po ay mananatili sa pagiging kontento sa ating Panginoon, tayo magtitiwala sa Kanya, maging mapagpasalamat tayo sa ating natatanggap mula sa Kanya. Nawa ay panatilihin niya tayo sa Kanyang pabor, na tinuturuan niya tayo magtiwala sa Kanya sa lahat ng bagay. Nang sa gayon ay meron po tayong buhay na may pagkakontento, may kapayapaan at kagalakan kay Kristo. So again, whatever it is that you're in right now, di ko po alam eksaktong pinagdadaanan po natin, pero sana nakita po natin yung kwento ni Solomon. Maalala po natin ito. Makita po natin yung mga lamat sa ating pagkatao, gaya ni Solomon. At mag-ingat po tayo. Let us come to the Lord Jesus Christ and away from ourselves. Sabi po sa Romans chapter 2 verses 6 to 8, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at uot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumunod sa kasamaan. Come to Christ and away from yourselves, brethren and friends, and let the good things that God has given you truly be for your good. No abuse, no excesses. They truly work for your good and for the glory of our God. So pag-ingatan natin ating mga puso. Kasi ang issue naman dito, hindi yung meron or wala ka eh. Ang issue dito yung hinahangad talaga ng puso natin. Kaya dapat tayo mag-ingat. Because even blessings can lead to our undoing. Tayo po'y manalangin.